Pero isipin mo ang proposal ko, darling. See you at the office. Bago ito tuluyang umalis, huminto ito sa may pintuan at lumingon. And piece of advice. Huwag kang masyadong ma-attach sa bago mong laruan. Madali lang masira ang mga ganyang bagay. Pagkasara ng pinto, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Napasuntok si Anghel sa pader, hindi iniinda ang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-uumapaw na galit at ang nakakainis na pakiramdam ng kawalan ng magawa. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang itulak si Ina palayo. Kailangan niyang sirain ang anumang ugnayan na nabubuo sa pagitan nila. Para protektahan ito mula kay Katrina. At para protektahan ang sarili niya mula sa sakit. Gabi. Hindi na bumaba si Ina para sa hapunan. At alam ni Anghel kung bakit. Sa halip na kumain, umakyat siya sa kanyang opisina at kumuha ng isang bote ng alak. Uminom siya ng uminom hanggang sa maramdaman niya ang pagkalito at ang pamamanhid. Sa kanyang kalasingan, nagwala siya. Ibinato niya ang mga libro, sinipa ang upuan, at binasag ang isang baso sa sahig. Kailangan niyang ilabas ang galit. Sa gitna ng kanyang pagwawala, narinig niya ang isang mahinang katok sa pinto. Hindi niya ito pinansin. Ngunit ang pagkatok ay nagpatuloy, mahina ngunit pursigido. Sa inis, mabilis niyang binuksan ang pinto. Si Ina. Nakatayo ito roon, ang mga matay puno ng pag-aalala. Sa isang iglap, isang masamang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang paraan para itulak ito palayo, para saktan ito ng husto para kusa na itong umalis. Hinila niya ito papasok sa silid at mabilis na isinara ang pinto, nilock ito. Nakita niya ang takot sa mga mata nito at isang bahagi niya ang nasaktan. Ngunit kailangan niyang gawin ito. Sir Anong T. Ilve, sabi niya, inilapit ang kanyang mukha dito. Manahimik ka na lang. Ang tunog ng paglock ng pinto ay parang isang putok ng baril sa loob ng tahimik na silid. Naramdaman ni Ina na nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. Napaurong siya hanggang sa ang likod niya ay tumama sa malamig na pader. Ang puso niya ay gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nasa harapan niya si Sir Anghel, ang anino nito ay tila mas malaki at mas nakakatakot dahil sa liwanag na nagmumula sa isang maliit na lampshade. Amoy na amoy niya ang alak sa hininga nito. Ang mga mata nito, na kanina lang ay nag-aapoy sa galit, ay ngayon ay may bahid ng isang bagay na mas malalim at mas delikado, isang sakit na walang pangalan. Umalis ka na, Ina, sigaw ng isang bahagi ng kanyang isipan. Naalala niya ang babala ni Katrina, madali lang masira ang mga ganyang bagay. Ito na ba iyon? Ito na ba ang katapusan niya? Sir Anong T. Nanginginig niyang tanong, ang boses ay halos hindi lumabas. Deve, sabi nito, ang boses ay magaspang dahil sa alak. Manahimik ka na lang. Lumapit ito. Ipinikit ni Ina ang kanyang mga mata, hinahanda ang sarili sa kung anumang pinakamasamang mangyayari. Inihanda niya ang sarili para sa isang sigaw, sa isang sampal, sa isang puwersahang paglapit. Ngunit wala sa mga iyon ang dumating. Sa halip, ang narinig niya ay isang tunog. Isang tunog na hindi niya inaasahan. Isang mahinang hikbi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Si Anghel ay nakatayo pa rin sa harapan niya, ngunit ang matigas nitong tindig ay unti-unting gumuho. Ang mga balikat nito ay nanghina. Ang ulo nito ay dahan-dahang yumuko. Pagkatapos, sa kanyang harapan, ang lalaking kinatatakutan niya, ang anghel na may sungay, ay napaluhod. Isang kamay nito ang sumapo sa sahig para suportahan ang sarili, habang ang isa naman ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang dibdib, na para bang sinusubukan nitong pigilan ang puso niyang kumawala. Bakit? Bulong nito sa sahig, ang boses ay basag at puno ng sakit. Bakit niya ginawa iyon sa akin? Sa amin? Sa isang iglap, ang lahat ng takot na naramdaman ni Ina ay naglaho na parang bula. Ang napalitan nito ay isang pakiramdam na mas malakas pa, awa. Isang matinding awa para sa lalaking nasa harapan niya. Wala na ang nakakatakot na amo. Wala na ang masungit na si. Ang nakikita niya ngayon ay isang taong nalulunod sa sarili niyang sakit, isang batang lalaki na sugatan at nawawala sa dilim. Ang pader na yelo ay tuluyan ng natunaw, at ang nasa loob nito ay isang pusong nagdurugo. Dahan-dahan, lumuhod din si Ina sa harapan niya, hindi iniinda ang mga bubog ng basag na baso na nasa sahig.
Sir Angel D. Mahina niyang tawag. Nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nito ay pula at puno ng luha. Iniwan niya ako. Iniwan niya kaming lahat tapos babalik siya na parang walang nangyari. Patuloy nito sa pagsasalita, hindi para kay ina, kundi para sa hangin, para sa mga anino sa silid. Kasalanan ko. Lahat to, kasalanan ko. Hindi po totoo yan, agap ni ina, ang boses ay matatag kahit papaano. Lumingon ito sa kanya, ang tingin ay galit na naman. Anong alam mo? Wala kang alam. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natakot si ina. Nakita na niya ang nasa likod ng galit. Nakita na niya ang sakit. Wala nga po akong alam sa nangyari sa inyo, pag-amin niya. Pero alam ko po ang pakiramdam ng masaktan. Alam ko po ang pakiramdam na mag-isa. Ang mga salita niyang iyon ay tila tumagos sa pader ng galit nito. Ang mga mata nito ay bahagyang lumambot. Itinuro nito ang isang malaking painting na nakasabit sa pader, isang painting ng isang hardin na puno ng mga bulaklak na orchid. She loved that painting. I gave it to her, sabi nito, ang boses ay naging isang mahinang bulong. Paborito niya ang mga orchid. Ang sabi niya, ang mga orchid ay parang mga taong matatag kayang mamulaklak kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. She was wrong. Namatay siya. Liana. Naintindihan na ni ina. Ang sakit na ito ay hindi lang tungkol kay Katrina. Ito ay tungkol sa kapatid nito. Hindi alam ni ina ang sasabihin. Ano nga ba ang masasabi mo sa isang taong may ganoong kabigat na pinagdadaanan? Kaya't sa halip na magsalita, ginawa niya ang tanging alam niya. Tumayo siya, kumuha ng first aid kit mula sa banyo, at lumuhod muli sa harapan nito. Kinuha niya ang kamay nitong sumuntok sa pader. May maliliit na sugat ito at ang iba'y dumudugo. Anong ginagawa mo? Tanong nito, sinusubukang bawiin ang kamay. Gagamutin ko po ang sugat niyo, simpleng sagot ni ina. Hindi na ito pumalag. Hinayaan siya nitong linisin ang mga sugat gamit ang bulak at alkohol. Bawat dampi ni ina ay magaan at maingat. Sa ilalim ng liwanag ng lampshade, ang kanilang mga kamay ay nagkadikit. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, walang amo at walang katulong. Mayroon lang dalawang tao, isang sugatan at isang naghihilom. Nang matapos niyang lagyan ng band-aid ang mga sugat, hindi niya binitawan ang kamay nito. Hinawakan niya ito ng bahagya, isang tahimik na paraan ng pagsasabing, nandito lang ako. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Angel, dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niya lang itong mahulog. Isang senyales ng pagsuko. Isang senyales ng pagtanggap. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng ilang minuto. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan sa labas at ang kanilang mga hininga. Maya-maya, ang bigat ng katawan ni Angel ay unti-unting bumagsak. Nakatulog na ito sa sahig, ang ulo ay nakasandal sa sofa, nalunod sa pinagsamang alak at pagod. Maingat na inalis ni ina ang kanyang kamay. Itinayo niya ito ng bahagya at inalalayan papunta sa sofa. Kumuha siya ng unan at kumot at maingat siyang kinumutan. Hindi umalis si ina. Naupo siya sa isang silya sa di kalayuan at binantayan ito. Pinagmasdan niya ang payapang mukha nito habang natutulog. Wala na ang gaspang, ang galit, ang pait. Ang natira ay isang mukhang pagod na pagod, isang mukhang nangungulila sa kapayapaan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni ina ang isang kakaibang proteksyon para dito. Gusto niyang alisin ang lahat ng sakit nito. Gusto niyang ibalik ang liwanag sa mga mata nito. Hindi niya namalayan na siya man ay nakatulog na rin sa kanyang kinaupuan. Nagising si ina sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Angel na gising na, nakaupo sa sofa, at nakatingin sa kanya. Ngunit ang tingin nito ngayon ay iba na. Wala na ang galit mula kahapon. Wala na rin ang sakit mula kagabi. Ang tingin nito ngayon ay puno ng pagkalito, hiya at pasasalamat. Walang nagsalita sa kanila. Ang katahimikan ay hindi na nakakakaba, kundi puno ng isang hindi maipaliwanag na pag-unawa. Binasag ni Angel ang katahimikan. Ina, di. Sabi nito, ang boses ay magaspang at bahagyang paos. May kailangan kang malaman. Tumayo si ina, ang puso niya ay biglang kumabog.
Ito na ba iyon? Sasabihin na ba niya ang lahat? Ngunit bago pa man ito makapagsalita, isang malakas na tunog ang pumuno sa silid. Ang tunog ng cellphone ni Angel. Kinuha nito ang telepono, tiningnan ang screen, at ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Hello? Anong emergency? Sabi nito sa telepono. Isang mahabang katahimikan ang sumunod habang nakikinig ito. What? Sige, papunta na ako. Ibinaba nito ang telepono at tumingin kay ina. Ang ekspresyon ay bumalik sa dati, seryoso at malayo. Ang sandali ng koneksyon nila ay tila naglaho na. Kailangan kong umalis. May problema sa company, sabi nito habang mabilis na inaayos ang sarili. Sir, yung sasabihin niyo po. Paalala ni ina. Tumigil ito sa may pintuan. Lumingon ito sa kanya, at sa isang iglap, nakita ni ina ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ngunit mabilis din itong nawala. Wala yon. Kalimutan mo na lang, sabi nito, bago tuluyang lumabas ng silid at isara ang pinto. Iniwan si ina na puno ng mga tanong na walang kasagutan. Isang bagong pag-asa ang bumalot sa puso ni ina sa mga sumunod na araw. Ang umaga ay tila mas maliwanag, ang hangin ay tila masariwa. Habang siya ay naglilinis, isang himig mula sa kanyang probinsya ang kanyang hinihimig, isang kantang madalas kantahin ng kanyang ina habang sila ay naglalaba sa ilog. Ang mga pangyayari noong gabing iyon sa study ni Sir Angel ay isang lihim na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Isang lihim na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Hindi na siya natatakot dito. Sa likod ng malamig na maskara, nakita niya ang isang taong sugatan, isang taong kailangan ng pag-unawa, hindi ng takot. Ang mga salita nitong, may kailangan kang malaman, ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ano kaya iyon? Marahil ay handa na itong magbahagi ng kanyang pinagdadaanan. Marahil, ito na ang simula ng kanyang paghilom. At sa pag-iisip na iyon, mas lalo siyang naging determinado na gawin ang lahat para maging karapat-dapat sa tiwalang iyon. Sabi ni Doña Elvira, pwede ko na raw simulan linisin ang lumang study ni Sir Angel sa dulo ng pasilyo, sabi ni ina sa kanyang sarili isang hapon. Matagal na raw itong hindi nagagalaw. Dala-dala ang kanyang mga panlinis, pumasok si ina sa silid. Ang amoy ng alikabok at mga lumang papel ang sumalubong sa kanya. Ang mga muebles ay nababalutan ng puting tela, tila mga multong natutulog. Ito siguro ang dating opisina nito bago pa man ito maging at lumipat sa mas malaking study sa ibaba. Sinimulan niya ang paglilinis ng may sigla. Pinunasan niya ang mga aparador, winisikan ang mga bintana, at inayos ang mga librong nagkalat. Habang nagpupunas siya ng isang malaking kabinet na gawa sa kahoy, napansin niyang ang isa sa mga drawer sa ilalim ay hindi sumasara ng maayos. Sinubukan niyang itulak ito, ngunit may tila nakabara. Dahil sa kuryosidad, hinila niya ang drawer palabas. At sa likod nito, sa isang maliit na espasyong tila sinadyang taguan, may nakita siyang isang bagay. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Mukhang luma na ito, ang barnis ay nag-umpisa ng magbakbak sa mga gilid, ngunit kitang-kita ang pag-iingat na ibinigay dito. Tila ito isang bowl ng mga kayamanan. Nag-alinlangan si ina. Pakikialam ito. Ngunit ang isang bahagi niya ay hindi mapakali. Dahan-dahan, kinuha niya ang kahon at ipinatong sa ibabaw ng mesa. Maingat niyang itinaas ang takip. Sa loob, may mga nakatagong alaala. Isang laso na kulay rosas. Isang maliit na kabibe. Isang tuyong bulaklak ng sampag-ita. At sa ilalim ng lahat ng ito may mga litrato. Kinuha niya ang unang litrato. Isang batang babae na nakangiti, ang buhok ay nakatirintas, may suot na uniforme ng eskwelahan. Mukha itong masaya at puno ng buhay. Marahil, ito si Liana, isip ni ina. Isang kirot ang naramdaman niya para sa batang babae na hindi niya nakilala. Kinuha niya ang isa pa. Isang litrato ng dalawang magkapatid. Isang batang anghel, nakangiti ng pagkatamis-tamis, inaakbayan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ang saya sa mga mata ni Angel sa litratong iyon ay napakalayo sa lamig na nakikita niya ngayon. Naintindihan ni ina kung gaano kalaki ang nawala dito. At pagkatapos, kinuha niya ang huling litrato, ang nasa pinakailalim ng kahon. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga.
Ang nasa litrato ay isang dalagita na, marahil ay nasa edad na 16 o 17. Nakatayo ito sa isang hardin na puno ng mga orchid, ang parehong hardin na nililinis niya. Ang kanyang buhok ay mahaba at itim, nakalugay sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata ay malaki at bilugan, puno ng isang inosenteng saya. Ang kanyang ngiti ay simple at totoo. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa mundo ni Ina. Ang nagpatigil sa kanyang mundo ay ang katotohanang ang mukha sa litrato ay ang sarili niyang mukha. Hindi. Hindi eksakto. Ngunit ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Kakaiba. Nakakakilabot. Nabitawan niya ang litrato. Napaurong siya, ang likod ay tumama sa malamig na pader. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana, na bahagyang madilim dahil sa alikabok. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan ang litrato sa sahig. Ang hugis ng mukha. Ang mga mata. Ang ilong. Kahit ang maliit na nunal sa ibabaw ng kanyang kaliwang kilay ay naroon din sa dalagita sa litrato. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan, mas malamig kaysa sa sahig na marmol, mas malamig kaysa sa mga mata ni Anghel noong una silang magkita. Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang nakakapangilabot. Ang kakaibang pagtitig ni Doña Elvira noong una siyang dumating. Nakita ko sa mga mata mo ang kabutihan. Ang gabing iyon ng bagyo. Ang pagyakap ni Anghel. Ang pangalang binulong nito. Liana, bumalik ka di. Ang pagkabigla ni Anghel nang makita siya sa hardin ng mga orchid. Ang babala ni Katrina. Naghahanap ka pa rin ng kapalit niya. Kapalit. Ang salita ay umalingaw sa kanyang isipan na parang isang sentensya ng kamatayan. Hindi siya pinili dahil sa kanyang kasipagan. Hindi siya pinili dahil sa kanyang kabutihan. Hindi siya pinili dahil sa kung sino siya. Pinili siya dahil sa kung sino ang kamukha niya. Siya ay isang anino. Isang pamalit. Isang kasangkapan para punan ang isang puwang na iniwan ng isang namatay. Ang lahat ng kabaitan ni Doña Elvira, ang lahat ng mumunting pag-unlad nila ni Anghel, ang lahat ng kanyang pag-asa, lahat ay isang kasinungalingan. Isang malaki at malupit na pagpapanggap. Ang sakit ay dumating na parang isang dambuhalang alon, nilulunod siya. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay mas masahol pa sa anumang galit o insultong natanggap niya. Pakiramdam niya ay hinubaran siya, hindi ng damit, kundi ng kanyang sariling pagkatao. Nanginginig ang mga kamay, pinulot niya ang litrato. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang marinig ito mula sa kanila. Dala-dala ang litrato na parang isang ebidensya ng isang krimen, lumabas siya ng silid. Ang kanyang mga paa ay naglakad ng walang direksyon, ngunit ang kanyang puso ay alam kung saan pupunta. Bawat hakbang ay masakit, tila naglalakad siya sa mga nagbabagang uling. Nang makarating siya sa pasilyo, nakita niya si Doña Elvira na papalabas mula sa sarili nitong silid. Tila hindi ito nagulat na makita siya. Sa katunayan, may isang uri ng pag-aabang sa mga mata nito, na para bang alam nitong darating ang sandaling ito. Doña Elvira. Sabi ni Ina, ang boses niya ay basag at hirap lumabas. Itinaas niya ang litrato, ang kamay niya ay nanginginig ng husto. Sino po siya? Hindi sumagot si Doña Elvira. Tinitigan lang siya nito, ang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay puno ng isang halo ng awa at malamig na determinasyon. Ang katahimikan nito ay isang kumpirmasyon, isang malakas na dagundong na mas malakas pa sa anumang salita. Sino po siya? Ulit ni Ina, ang bawat salita ay isang pakiusap, isang huling pagbabaka sakali na mali ang lahat ng kanyang iniisip. Habang minamaneho ni Anghel ang kanyang sasakyan pabalik sa Dasmariñas Village, isang kakaibang gaan ang kanyang naramdaman. Isang gaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang bigat sa kanyang dibdib, na tila isang malaking bato sa loob ng 2 taon, ay bahagyang gumaan. Ina! Ang pangalan niya ay umalingaw sa kanyang isipan, hindi na isang paalala ng pagkakamali, kundi isang himig ng pag-asa. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng pag-aalinlangan, pagkatapos ng lahat ng takot, nakapagdesisyon na siya. Sasabihin niya rito ang lahat. Sasabihin niya ang tungkol kay Liana, hindi na bilang isang multo sa kanyang nakaraan, kundi bilang isang minamahal na kapatid na ang alaala ay gusto niyang ibahagi. Sasabihin niya ang tungkol kay Katrina, ang sakit, ang pagtataksil,
ang dahilan kung bakit siya nagtayo ng mga pader sa paligid ng kanyang puso. At ang pinakamahalaga sa lahat, sasabihin niya rito ang totoo. Na ang naramdaman niya noong gabing iyon sa kanyang opisina, ang koneksyon na nabuo sa pagitan nila ay totoo. Na hindi ito pamalit. Na ito ay bago. Hindi ko alam kung paano sisimulan pag-amin niya sa sarili habang lumiliko papasok sa kanilang kalye. Pero kailangan niyang malaman. Utang ko to sa kanya. Utang ko to sa sarili ko. Nang iparada niya ang kotse sa garahe, naramdaman niyang mas tahimik kaysa karaniwan ang mansyon. Karaniwan, naririnig niya ang mahinang tunog ng TV mula sa sala o ang kalansing ng mga plato mula sa kusina. Ngunit ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng aircon. May kakaibang kaba na gumapang sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa loob. Ang sala ay walang tao. Ma! Ina, tawag niya. Walang sumasagot. Nagsimula siyang umakyat sa hagdanan at habang papalapit siya sa itaas, narinig niya ang mga boses. Isang boses na basag at nanginginig, ang boses ni ina. At isa pang boses, kalmado ngunit matigas, ang boses ng kanyang ina. Huminto si Anghel sa isang sulok ng pasilyo na hindi siya makikita, ang puso niya ibiglang bumilis ang tibok. Isang masamang premonisyon ang bumalot sa kanya. Pinakinggan niya ang kanilang pinag-uusapan. Pakiusap, sabihin niyo po sa akin ang totoo, narinig niyang sabi ni ina, ang boses ay puno ng pakiusap. Bakit niyo po ako pinili? Isang mahabang katahimikan ang sumunod na tila tumagal ng 1,000 taon. At pagkatapos, narinig ni Anghel ang sagot ng kanyang ina, isang sagot na kasing talim at kasing lamig ng yelo. Dahil kailangan ka ng anak ko. Napakunot ang noo ni Anghel. Anong ibig sabihin ng kanyang ina? Hindi ko po maintindihan. Sabi ni ina, ang pagkalito ay malinaw sa kanyang boses. Simple lang, Hija, pagpapatuloy ni Doña Elvira, at sa pagkakataong ito, wala nang bahid ng anumang kabaitan sa kanyang tono. Nang mamatay ang anak kong si Liana, namatay na rin ang isang bahagi ni Anghel. Naging isa siyang taong hindi ko nakilala, isang taong puno ng galit at pait. Sinubukan ko ang lahat. Mga doktor, mga gamot. Walang gumana. Hanggang sa naisip ko marahil, ang kailangan niya ay hindi gamot. Ang kailangan niya ay isang paalala. Isang paalala ng nawala sa kanya. Bawat salita ng kanyang ina ay parang suntok sa sikmura ni Anghel. Ang kanyang mga binti ay tila ng hina. Gusto niyang sumigaw, pigilan ang kanyang ina, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Nanatili siyang nakatago sa dilim, isang duwag na saksi. Kaya't hinanap kita, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay kalmado na parang nagkukwento lang ng isang ordinaryong bagay. Nagbayad ako ng mga tao para maghanap ng isang babae na kamukha niya. Isang taong may parehong inosenteng mga mata, parehong simpleng ngiti. At nakita ka namin sa isang maliit na baryo sa Quezon. Perpekto ka. Narinig ni Anghel ang isang mahinang singhap na sinundan ng isang tunog ng pagbagsak. Sumilik siya at nakita si ina na napasandal sa pader. Ang mukha ay wala ng kulay, ang mga mata ay puno ng isang sakit na hindi kayang ilarawan. Hawak nito ang isang lumang litrato, ang litrato ni Liana sa hardin. Pinili kita dahil kamukha mo ang namatay kong anak, pag-amin ni Doang Elvira, ang boses ay tumaas na, puno ng frustrasyon. Ginawa ko iyon dahil mahal ko ang anak ko. Ginawa ko iyon para iligtas siya. Hindi mo ba maintindihan yon? Sa wakas, nagkaroon ng lakas si Anghel na gumalaw. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay pumukaw sa atensyon ng dalawang babae. Sabay silang napalingon sa kanya. Ang kanyang ina, na may ekspresyon ng pagkabigla na agad ding napalitan ng determinasyon. At si ina. Ang tingin ni ina ang tuluyang pumatay kay Anghel. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang maliit na kislap ng pag-asa, isang huling, desperadong pag-asa na itatanggi niya ang lahat. Nasasabihin niyang hindi ito totoo. Nasasabihin niyang ang nararamdaman niya para dito ay para sa kanya, at hindi para sa isang anino. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang dila ay parang naging bato. Ang katotohanan ay isang malagkit na putik na bumara sa kanyang lalamunan. Dahil sa isang parte, totoo ang sinabi ng kanyang ina. Noong una, marahil ang pagkakahawig nga nila ang dahilan.
Ang kahihiyan at ang pagkakasala ay bumalot sa kanya. Ang pagiging duwag niya ay muling nanaig. At ang kanyang pananahimik iyon ang naging sagot niya. Ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Ina ay namatay. Napalitan ito ng isang malamig at basag na katotohanan. Isang tingin ng sukdulang pagkadismaya at pagtataksil. Para bang sinasabi ng mga mata nito, kaya pala. Kasabwat ka pala. Hindi na ito umiyak. Ang sakit ay tila mas malalim pa kaysa sa mga luha. Dahan-dahan itong tumayo ng tuwid, ang pagiging mahiyain at kimi ay naglaho. Ang natira ay isang babaeng pinagkaitan ng dignidad. Tumingin ito sa kanya sa huling pagkakataon, isang tinging blanko at walang emosyon. Pagkatapos ay tumalikod ito at naglakad patungo sa kanyang silid, ang bawat hakbang ay tahimik ngunit mabigat. Ina, saan ka pupunta? Tanong ni Doña Elvira, ngunit hindi ito lumingon. Naiwan si Angel at ang kanyang ina sa pasilyo. Tiningnan niya ang kanyang ina, hindi na ng galit, kundi ng isang malalim na pagkadismaya. Bakit, ma? Bakit niyo ginawa to? Para sa'yo, anak. Para sa'yo. Ngunit hindi na niya pinakinggan ang paliwanag nito. Ang tanging nasa isip niya ay ang blangkong mga mata ni Ina. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Ina mula sa kanyang silid, hila-hila ang kanyang luma at maliit na maleta. Ang parehong maleta na dala niya noong una siyang dumating. Hindi ito tumingin sa kanila. Naglakad ito ng diretso pababa ng hagdanan. Sumunod si Angel. Ina, sandali. Mag-usap tayo. Ngunit para itong bingi. Nagpatuloy ito sa paglalakad. Binuksan nito ang pinto. Sa labas, nagsisimula na namang umulan, isang mahinang ambon na tila nakikidalamhati. Naglakad ito palabas, hila-hila ang kanyang maliit na mundo sa loob ng isang maleta, hindi man lang lumingon pabalik. Nakatayo lang si Angel sa may pintuan, pinapanood siyang maglakad palayo, hanggang sa maging isa na lang siyang maliit na tuldok sa gitna ng ulan. Ang malaking pinto ng mansyon ay dahan-dahang nagsara, at ang tunog nito ay parang isang huling pagsasara ng kabaong. Ang mansyon, na sa mga nakalipas na araw ay nagsimulang magkaroon ng kaunting init, ay muling naging malamig at walang buhay. Gumuho ang mga tuhod ni Angel. Napaluhod siya sa sahig, sa parehong lugar kung saan niya huling nakita si Ina. Wala na siya. At sa pagkakataong ito, alam niyang kasalanan niya ang lahat. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe. Mula kay Katrina. Emergency board meeting tomorrow. I'm taking back what's mine. And this time, you have no one. Nananatiling nakaluhod si Angel sa malamig na sahig, ang katahimikan ng mansyon ay tila isang malaking kumot na bumabalot at sumasakal sa kanya. Ang mga salita sa text message ni Katrina ay parang mga langgam na gumagapang sa kanyang utak, ngunit ang ingay ng mga ito ay walang panama sa nakabibinging katahimikan na iniwan ni Ina. You have no one. Tama si Katrina. Sa isang iglap nawala ang lahat. At sa unang pagkakataon, hindi ang kumpanya ang inalala ni Angel. Hindi ang posibleng pagkawala ng kanyang posisyon o ng pera. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Ina. Ang mga matang iyon na puno ng pag-asa, na dahan-dahang namatay dahil sa kanyang pananahimik. Dahil sa kanyang kaduwagan. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mga kasukasuan ay tumutunog sa pagtutol. Ngunit isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Isang lakas na hindi nagmumula sa kapangyarihan o yaman, kundi sa isang malinaw at nakakapasong damdamin, pagsisisi. Lumabas ang kanyang ina mula sa isang silid, ang mukha nito'y nababahala. Anak, anong nangyari? Saan siya nagpunta? Humarap si Angel sa kanyang ina. Ang galit na naramdaman niya kanina ay wala na. Ang napalitan nito ay isang malamig at malalim na pagkadismaya. Pinakawalan niyo siya, Matthew. Ginawa ko lang yon para sa'yo. Para bumalik ka sa dati, pagtatanggol ni Doña Elvira sa sarili, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Umiling si Angel, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang dating ako ang sumisira sa akin, ma. At kayo ang nagbigay sa akin ng bagong paraan para sirain ang sarili ko. Lumapit siya sa kanyang ina, ang mga mata ay seryoso at walang pag-aalinlangan. Hindi siya laruan, ma. Tao siya. May pangalan. Ina. At sinaktan natin siya. Sinaktan ko siya.
Ito ang unang pagkakataong inamin niya ito ng malakas. At sa pag-amin na iyon, isang bahagi ng bigat sa kanyang dibdib ang nabawasan, napalitan ng isang malinaw na layunin. Anghel, ang board meeting bukas di. Wala akong pakialam sa board meeting, putol niya rito, ang boses ay matigas at pinal. Ano ang halaga ng isang kumpanya kung wala ka namang pinaglalabanan para dito? Kung wala kang uwian? Tinalikuran niya ang kanyang ina na naiwang nakatayo at gulat na gulat. Naglakad si Anghel patungo sa silid kung saan tumuloy si ina. Ang pintuan ay bahagyang nakaawang. Pumasok siya. Ang silid ay malinis at maayos na para bang walang nakatira rito. Ngunit ang amoy ni ina ay naroon pa rin, isang amoy ng simpleng sabon at ng probinsya. Ang kama ay perpektong naayos. Ang maliit na aparador ay bukas at walang laman. Ang paningin niya ay napadako sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama. May isang bagay na naiwan. Isang maliit at murang sipit sa buhok, kulay asul. Marahil ay nalaglag ito sa kanyang pagmamadali. Kinuha niya ito. Ang gaan-gaan nito sa kanyang palad, ngunit ang bigat ng kahulugan nito ay halos magpaluhod sa kanya muli. Ito ang representasyon ni ina. Simple. Walang halong pagkukunwari. Isang bagay na hindi niya pinahalagahan hanggang sa ito'y mawala. Sa sandaling iyon, naintindihan niya. Ang pagmamahal na nagsisimulang mabuo sa puso niya para kay ina ay hindi isang paghahanap ng kapalit. Ito ay bago. Ito ay totoo. At sinira niya ito bago pa man ito magkaroon ng pagkakataong mamulaklak. Pero hindi pa huli ang lahat, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Hanggat humihinga ka, hindi pa huli ang lahat. Inilagay niya ang sipit sa kanyang bulsa, na parang isang anting-anting. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-isip. Saan siya pupunta? Probinsya. Quezon. Ngunit saan sa Quezon? Sinimulan niyang tawagan ang mga pangunahing terminal ng bus sa Metro Manila. Ang una niyang tinawagan ay ang terminal sa Cubao. Matapos ang ilang subok, may sumagot na rin. Miss, pasensya na sa abala. Pwede ko bang malaman kung may bus kayo na biyaheng Lucena, Quezon na umalis nitong huling oras? Tanong niya, sinusubukang pakalmahin ang kanyang boses. Sir, marami po kaming biyahe pa Lucena. Halos every 30 minutes po, sagot ng babae sa kabilang linya. May pasahero kayong babae, mag-isa lang, may dalang maliit na maleta. Nako, sir, imposible po naming matandaan lahat ng pasahero. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Anghel ang pagkadismaya. Ngunit hindi siya sumuko. Tinawagan niya ang isa pa, sa Pasay. Paulit-ulit ang tanong. Paulit-ulit ang sagot. Hanggang sa isang dispatcher sa isang mas maliit na terminal ang nagsabi, sandali lang, sir. Parang may natatandaan ako. Isang babaeng umiiyak, sir. Mukhang problemado. Sumakay siya sa bus na palusena, mga 30 minutos na ang nakakalipas. Salamat. Maraming salamat, sabi ni Anghel, ang pag-asa ay muling bumuhos sa kanyang puso. Habang nagmamadali siyang bumaba, sunod-sunod na tumunog ang kanyang cellphone. Mga tawag mula sa CEO ng kumpanya, mula sa ibang miyembro ng board. Hindi niya ito pinansin. Pinatay niya ang tawag at itinuloy ang pagbaba. Anak, saan ka pupunta? Gabi na, sigaw ng kanyang ina mula sa itaas. Huminto siya sa may pintuan at lumingon. Hahanapin ko po ang puso ko, Mati. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at halos patakbong lumabas ng bahay. Sumakay siya, pinaandar ang makina, at mabilis na minaneho ito palabas ng village, palayo sa mansyon, palayo sa kanyang malamig at walang buhay na mundo. Habang nasa Slex, ang mga ilaw ng syudad ay unti-unting lumiliit sa kanyang rearview mirror. Ang ulan ay muling lumakas, hinahampas ang windshield ng kanyang sasakyan. Iisa lang ang nasa isip niya. Ina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinubukang tawagan ang numero nito, ang numerong ibinigay sa kanya ng kanyang ina noong una itong pumasok. Nagring ito ng ilang beses. Umaasa si Anghel. Sagutin mo, pakiusap. Ngunit isang malamig at otomatikong boses ang sumagot. The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later. Sinubukan niya ulit. Parehong sagot. Sinubukan niya ulit. At ulit. Ngunit wala.
Tanging ang paulit-ulit na boses na nagsasabing wala na siya, hindi na siya maabot. Mariin niyang hinampas ang manibela sa frustrasyon, ngunit hindi niya binagalan ang takbo. Sa gitna ng dilim at ng bumubuhos na ulan, ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho patungo sa Quezon, patungo sa isang babaeng hindi niya alam kung paano hahanapin at hindi niya alam kung tatanggapin pa siya kung sakaling matagpuan. Mag-uumaga na nang marating ni Angel ang bayan ng Lucena. Ang modernong syudad ng Maynila ay napalitan ng mga bukirin at mga bahay na may simpleng arkitektura. Ang hangin ay amoy lupa at dagat. Ito ang mundo ni Ina. Isang mundong napakalayo sa kanya. Ipinark niya ang kotse sa tapat ng isang maliit na karinderya at bumaba. Ang mamahalin niyang leather shoes at branded na damit ay agaw pansin sa mga taong nakatingin. Hindi niya ito inalintana. Lumapit siya sa isang matandang nagkakape. Magandang umaga po. Naghahanap po ako ng isang tao. Bago lang po siyang umuwi galing Maynila. Ang pangalan niya po ay Celestina Reyes, sabi niya, sinubukang gawing magalang at simple ang kanyang pananalita. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Si Ina. Ang anak ni Aling Nita. Bakit mo siya hinahanap, iho? Kaano-ano kanya? Kaibigan po, mabilis niyang sagot. May mahalaga lang po akong kailangang sabihin. Itinuro ng matanda ang 100. Diretsuhin mo lang yan. Sa dulo, may daan papuntang dalampasigan. Laging nandoon iyon si Ina kapag may problema. Nagpasalamat si Angel at nagmamadaling bumalik sa kotse. Sinundan niya ang direksyon. Ang sementadong kalsada ay napalitan ng bako-bakong daan. Sa wakas, narating niya ang dulo. Ang bughaw na dagat ay sumalubong sa kanyang paningin, payapa at malawak. Bumaba siya at nagsimulang maglakad sa buhanginan. Iginala niya ang kanyang mga mata. At doon, sa di kalayuan, nakita niya siya. Nakaupo si Ina sa gilid ng isang luma at nakadaong na bangkang pangisda. Ang buhok niya ay hinahangin. Nakatingin lang siya sa malayo, sa abot tanaw kung saan nagtatagpo ang dagat at ang langit. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba, tila pasan ang bigat ng buong mundo. Dahan-dahang naglakad si Angel palapit. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Paano kung tumakbo siya palayo? Paano kung hindi na siya nito pakinggan? Ngunit kailangan niyang subukan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ang tanging musika sa tainga ni Ina. Dito siya laging pumupunta kapag nasasaktan siya. Ang dagat ang kanyang naging saksi sa lahat ng kanyang mga pangarap at pagluha. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin, ang isang anino na tumabon sa sikat ng araw sa kanyang likuran. Akala niya ay isa lang sa mga mangingisda. Ngunit narinig niya ang isang boses. Isang boses na nagdulot ng 1,000 emosyon sa kanyang puso. Ina! Napatayo siya na parang napaso. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi sa kilig, kundi sa takot at sakit. Lumingon siya. Nakatayo roon si Angel, ang damit ay gusot, ang mukha ay pagod, ang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi niya mabasa. Ang unang reaksyon niya ay tumakbo. Umalis. Huwag siyang pakinggan. Sasaktan ka lang niya ulit, sigaw ng isip niya. Nagsimula siyang humakbang paatras, palayo dito. Pakiusap, sabi ni Angel, ang boses ay desperado. Huwag kang umalis. Pakinggan mo muna ako. Kahit 5 minuto lang. Pagkatapos, kung gusto mo pa ring umalis ako, aalis ako at hindi na magpapakita sa'yo kailanman. Huminto si Ina. Ang pakiusap sa boses nito ang pumigil sa kanya. Hindi ito ang boses ng isang aroganting amo, kundi boses ng isang taong sawi. Nakahinga ng maluwag si Angel nang huminto ito. Ito na ang kanyang pagkakataon. Walang mga pader. Walang mga pagkukunwari. Tanging ang katotohanan. Lumapit siya, ngunit nanatili sa isang ligtas na distansya para hindi ito matakot. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa paligid. Wala akong karapatang humingi ng tawad, simula niya, ang mga salita ay dahan-dahan at pinag-isipan. Dahil ang ginawa ko, ang ginawa namin sa'yo, ay hindi mapapatawad. Tumingin siya sa mga mata nito. Totoo. Noong una, ang pagkakahawig niyo ni Liana ang dahilan kung bakit ka napunta sa mansyon. Plano iyon ng nanay ko. Isang desperadong plano para ibalik ang anak niyang nawala. At ako naging duwag ako. Hinayaan ko siyang gawin yon.
hinayaan kong gamitin ka. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni ina, ngunit hindi ito umalis. Nagpatuloy siya. At naging duwag ulit ako sa harap ni Katrina. At higit sa lahat, naging duwag ako sa harap mo. Noong nakita mo ang katotohanan, dapat nagsalita ako. Dapat ipinagtanggol kita. Dapat sinabi ko sa iyong mali sila. Pero hindi ko ginawa. At iyon ang pinakamalaki kong kasalanan. Ang pananahimik ko. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, isang luhang hindi na niya pinigilan. Pero maniwala ka sana sa isang bagay, ina. Ang lahat na nangyari sa pagitan natin, ang pag-aalaga mo sa hardin, ang pagpapasalamat ko sa sinigang, ang